Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, bago po tayo magsimula ay tayo po ay sandaling manalangin sa ating Panginoon. Let's bow our heads and let's pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay muling makadalo sa gawain mo, makapakinig ng iyong salita, makasamba, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan. Panginoon, siyasatin po ninyo ang aming mga puso sa umagang ito. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan ginawa namin, Panginoon. Mga kasalanan, Panginoon, na paulit-ulit namin ginagawa, patawarin mo po kami. Linisin po ninyo kami ng iyong banal na dugo. At sa mga oras na ito, hayaan po ninyo ng iyong banal na Espiritu na kami ay kasihan po ninyo. Malaya kang gumalaw, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa aming kalagitnaan. We welcome your Holy Spirit. We welcome your presence in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, isang palakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sumigaw ng hallelujah! Malakas na hallelujah! Jesus! 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 Come on! Jesus! Hallelujah! Magandang umaga sa ating lahat. Sino dito ang excited na magpuri sa ating Panginoon? Sino dito ang hindi nahihiyang sumayaw para kay Kristo? Ready ka na bang sumayaw? Sabihin mo nga sa katabi mo. Ready ka na bang sumamba sa ating Panginoon? Sabihin mo, huwag kang mahiya. Hallelujah. Come on. Pasalamatan natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Yeah! Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba hindi tayo magpapalit? Pagkat piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay hindi tayo magpapalik? Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay
maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalam habang buhay. Pupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Yeah. Wala nang humilit pa sa iyo, Panginoon. Yeah. Yeah. Nanangig ka sa ligayang nagdarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos ng buhay. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ay alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na. Todo bigay Sa piling. kasama isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naglilingling sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naglilingling sa buhay ko. Wala nang humilit pa sa Panginoon. Pwede ko po bang makita ang mga kamay na mga anak ng Diyos na pumapalakpak? Isa pa. Hanapin pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Sabay-sabay. Ikaw ang Diyos sa buhay, ang pag-ibig ko sa'yo ay alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naglilingling sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naglilingling sa buhay ko. Ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, salamat dahil napakabuti mo sa amin. Tunay na
Ikaw ay tapat sa aming buhay, Panginoon. Hindi man namin maibalik yung higit na ibinigay mo sa amin. Pero, nandito kami, Panginoon. Iniaalay namin ang aming puso, ang aming buhay sa inyo bilang pagsamba. Kapatid, ngayong umagang ito, sabi ng pahayag, alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang mga masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin. At hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Kapatid, sa oras na ito, tayo po ang kinakausap ng Panginoon sa talatang ito. May mga times sa buhay mo at sa buhay ko na tayo ay sobrang discernment, napaka-titindi ng ating mga discernment pagdating sa mga taong nagkakasala at nagkakamali o sa mga peking apostol. Matindi yung ating rebuking, may mga times na tayo ay theologically equipped. Hindi po masama ang lahat ng yun. Pero ito ang ikinagagaling ng Diyos sa atin. Ito ang kinahihinayang ng Diyos sa atin ngayon, umaga. Yung dati nating pag-ibig sa Kanya, yung dati nating kalapitan sa Panginoon, yun yung nawala sa atin. Kaya ngayong umaga ito, i-restore natin yun sa pamamagitan ng lapit natin sa Kanya. Paghihingi ng tawad. Ito pa ba ang awit ng puso mo ngayong umagang ito? Ito pa ba ang awit ng puso mo ngayon? Hallelujah. Sabihin natin ito sa Panginoon. Hallelujah. Sa ito ba ang awit ng puso mo ngayon? Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal. Sinamnamin natin yung awit. Baka napalayo ka na ng gusto sa Panginoon. Baka sobrang layo na natin. Hindi natin napapansin. Samba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita.
sinasamba kita, minamahal kita, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tungkol sa iyo ay lulubog. Lahat ng langit magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tungkol sa iyo ay lulubog. Lahat ng langit magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tungkol sa iyo ay lulubog. Lahat ng langit magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tungkol sa iyo ay lulubog. Lahat ng langit magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tungkol sa iyo ay lulubog. Magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tungkol sa
sasambahin ka. Hallelujah. Banal ka, O Yahweh. Hallelujah. Atin pong itaas ang ating mga kamay ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Tanda ng ating pagsuko, tanda ng ating pag-ibig sa Panginoon, tanda ng ating pagpapakumbaba. Panginoon, ito ang mga kamay ng iyong anak. Pinupuri, sinasamba, dinatakila ang iyong pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang iisipin, wala kaming ibang gagawin, kundi Lord God, ang mabigyan ka ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa umagang ito, Panginoon, nawa Lord God, ang aming pag-awit sa iyo, naging mabangong samyo sa iyong banal na trono. Sa umagang ito, Panginoon, nawa makita mo ang aming mga puso, Lord God, na nagpapakumbaba, nagmamahal, nagluluwalhati, nagbibigay ng papuri sa dakilang pangalan mo, Jesus, na aming tagapagligtas, na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, minsan pong muli aming ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba ng maingat sa pangalan ni Jesus. Itong aming dalangin. Amen and amen and amen. Sige po, ating pong palakpakan ng Panginoon at ibigay sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. At ngayong umaga po, bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, ay tayo po muna ay mag-communion. Sige po, makakaupo saglit. Habang sino po ang wala pa pong elements, pwede pong pakitaas lang po ang kanilang kamay. Lahat po ba meron na pong communion elements po? Pakitaas lang po ang kamay. At kung ang lahat po ay meron na, ayun po, atin pong i-partake po ang communion today. Hallelujah. Ligo po bang anyayahan ng lahat? Tayo pong lahat ay tumayo po. Ayan, bago po natin i-take po ang communion, no, ang paalala po sa atin ay atin pong siya sa atin ang atin pong mga sarili, no? At atin pong kitang-kita na po yung mga nagwagwapuhan at naggagandahang miyembro, yan, mga kapatiran ng TGM Dasma, yan. No, so it is a privilege po na makatayo pong muli dito, no, biyaya po na makatayo po, no? At makapaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? At ayan po, kung handa na po ang lahat na makinig, pwede pong sabihin sa katabi, huwag pong matutulog kasi manunood tayo ng short video. No, so sisimulan po natin, no, ang short video na to, but again po, for the past few weeks po, we have learned, no, pinag-aralan natin na ang buhay ng isang Kristiyano po ay masayang tunay, no? Masayang tunay at tayo po sa kabila ng ating kahinaan, no, na tayo po ay nangihina, kabisihan, tayo daw po ay pinalalakas ng Diyos. At ang sabi pa doon, we have wings as of eagle. Amen? Kaya po ang mga Kristiyano po, bagamat may trabaho, mayroon pa pong ministry, nakakalugod po sa Panginoon yan, no? Na binibigyan natin ng time. Ngayong Sunday, binigyan natin ng time. And also po, ano pa po, no, nung nakaraang Sunday din po, we are reminded na tayo po ay pipiliin natin yung narrow gate, no? Dahil ang narrow gate, hindi po ito para tayo po ay itakwil ng Diyos, kundi ang narrow gate na yan ay para po ang ating mga kasalanan ay hubarin po natin. Kasi hindi po uubra sa narrow gate na papasok ka doon, dala-dala mo yung buong bagahe ng kasalanan, ng problema. No? Ang sabi doon, ang narrow gate ang siyang mag-aalis sa lahat ng ating pong pasanin, sa lahat po ng ating pong pagpili natin sa narrow gate na yon, huhubarin natin ang ating pong mga kasalanan. No? At ngayong umaga po, atin pong itutuloy na halos, hindi naman po siya series, pero i-connect natin, no? Ngayong umaga. Ito po ang video po, panoorin natin.
Gusto niyo po ituloy? Ang ganda po, no? Para tayo, siguro isang beses manood tayo ng movie dito. Pero Christian movie, no? Sword, pag-aala natin. Kasi may bakante po tayong oras pa, no? Pwedeng, movie, di ba po? Sige, minsan, sword, mag-usapan natin. After ng worship, manood tayo, no? Kahit short lang. Ang ganda. Wow, para tayo nasa Dolby. Dolby? Ayan po. Sino po nakakaalam ng movie? Wala? Ayan, wala nakakaalam, no? Ayan po, ang title po niyan ay The Day After Tomorrow, no? Oh, may nakahula? O sige, may kape mamaya. 70 pesos lang sa labas. Ayan po, alam niyo po may iba pa pong movie yan, no? Marami yan, Armageddon, no? Meron pa pong Deep Impact, no? Ano po ba itong mga to? Ito po yung nagsasabi na sa mundo kasi ito, ganito nila dinidescribe na merong comet na tatama sa mundo, no? Ito daw po yung end of the world, no? But ano po ba talaga ang sinasabi ng Biblia pag pinag-usapan po nating end of the world po, no? Ano po ba ang nakasulat sa Biblia? Dito po tayo magbabase po, no? At sapagkat ito po ay katha lamang, no? Pero kung titingnan po natin na ganito, talagang wala pong makaka-survive, no, sa ganyan. Biruin mo, no? Ang taas ng alon. So ito po ang magiging title natin today, no? Ang sabi po diyan, ayan po, no? Keep watch. Yan, be ready. Di ba po? So meron ba kayong mga relo? Itabi nyo daw yung relo nyo. Keep watch and be ready, no? So paalalahanan tayo ng Diyos ngayon na ano po ba ang dapat nating gawin? Or paano ba natin malalaman na parating na po ang end, no? At dito po tayo pupunta po sa Matthew, no, 24 verse 33. Ang sabi po diyan, in the same way when you see all these things, you can know His return is very near. Right at the door. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, Panginoon. At ngayong umaga, Lord, amin po kayong ina-acknowledge sa lugar na ito. Ngayong umaga, Panginoon, nawa, Lord God, nabigyan namin kayo ng papuri, Panginoon. At minsan pong muli, Lord, ito po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, siya sa atin niyo po. Ano man po, Lord God, ang mga hindi kalugod-lugod na nakita niyo, patawarin niyo, Lord God. At Lord, we invite your holy presence, Lord God. We invite the Holy Spirit to move freely, Panginoon, in this place. Lord, mangusap po kayo. Na nawa, Lord God, sa aming paglabas sa pintuan na yan mamaya, Panginoon, merong nabago sa aming mga buhay. Meron po kaming natutunan, Lord, sa iyong mga salita. Na siya naman pong aming tatayuan, aming lalakaran, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, mangusap ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Yan, sige, palakpakan natin si Lord. Praise God. Ayan. So ano po yung background nito? In chapter 23 po, no, ang ating Panginoong Hesus po at kasama po ang mga disciples, no, siya po ay nagsabi or kausap niya ang mga disciples and the followers ng ating Panginoon. At ang sabi niya po, etong mga teachers of the law at itong mga Pharisees, no, tama po yan, sila po ay mga eksperto pagdating po sa batas, no. At ang sabi ng Lord, sundin nyo, gawin nyo kung ano yung iniuutos sa batas ni Moses, no? Pero, ito ang sabi niya, huwag nyong gagawin kung ano yung ginagawa ng mga teachers of the law at ng mga Pharisees. Why? Sapagkat they are not walking kung ano po yung kanilang pinipreach. In other words, they don't walk what they preach. They do not walk sa mga kanilang itinuturo. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gagayahin ang kanilang mga gawi sapagkat ito ay hindi nila ginagawa kung ano ang kanilang itinuturo sa inyo. At ang sabi pa ng Panginoon, no, ang sabi pa ng Panginoon, siya po ay babalik, no? At babalik, at ang sabi niya po, no, ang mga Pharisees kasi na ito, bakit hindi gagayahin sapagkat they persecute, ginagawa nila, kinakamkam nila kung ano yung mga sa tao, no, ano pa yung mga kung ano po yung widow, minsan kawawa, 'di ba, because of this, no? At sinasabi ng Panginoon, wag natin gagayahin, wag niyong susundin 'yan, no? At ang sinasabi po dito, no,
Sa verse 39 ng 23, ang sabi ng Panginoon, moving forward, fast forward natin, ang sabi ng Panginoon, isang araw, you will not see me. No? You will not see me, no? At sasabihin mo na lang, no? Sasabihin mo na lang na pagpalain nawa ang Panginoon, ang siyang nananalig sa Panginoon. No? Kaya ngayong umaga, tayo po, pinagpalabo pa tayo ng Panginoon. Amen? Sapagkat nagawa na po ng Panginoon yan eh. Kaya po ngayong umaga po, we are reminded, no? Ang sabi diyan ng Panginoon, mawawala siya. At ang mangyayari na lang, no? Sasabihin mo sa kapwa mo, blessed is the one who trusts and obey God. Tayo po ba yan? Amen? Nung makilala natin ang Panginoon, ganyan po ang nangyari. So, nung mangyari po yan, napakinggan yan ng mga disciples, syempre po, mawawala si Lord, di ba? Question mark po yun eh. Kaya po nung ang ating Panginoon po at ang kanyang disciples po ay papaalis na po sa temple, sa templo. Ang sabi po ng kanyang disciples, Panginoong Jesus, tingnan niyo po yung mga building. Siguro namangha, parang Elijah. No? Siguro nandyan sila naglalakad, sabi, Lord, tingnan niyo po yung Elijah, ang taas. No? Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, etong mga building na nakikita niyo, lahat yan guguho. At ni isang bato na magkapatong, wala kayong makikita. So na-curious po yan. Siyempre malaking katanungan po yan, no? Para sa atin din po na mga Kristiyano, kung nandun po tayo, ang sasabihin mo, Lord, paano mangyayari yun? Kailan po yun, Panginoon? Yan po ang question eh. Kailan po yun, Panginoon, mangyayari? Ano po yung mga signs, ang sabi ng Panginoon, no? Kaya po isang araw po, yung time na yon ang ating Panginoon, no, nang siya po ay nakaupo, no? Nakaupo siya sa Mount Olive at sabi niya, ang lahat ng yan ay guguho. Kaya po ang tanong ng mga disciples, tell us when will this happen? What sign will signal sa inyong pagbabalik? At tayo pong mga Kristiyano, napakapalad po natin. Bakit? Kasi po ibinigay na po sa atin through the Bible. Dito po natin kasi pagbabasihan ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi po siya sa pamamagitan ng mga buwan, sa pamamagitan ng mga bato, sa pamamagitan ng kung ano-ano pang anong tawag natin diyan? Minsan po witchcraft, minsan po sorcery, no, hinuhulaan ang kinabukasan. Hindi po sa pamamagitan nun. It's all in the Bible. At ito po ang ating pag-uusapan. Ang sabi ng Panginoon, no, ano po ang sign? Jesus told them, don't let anyone mislead you. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong papayag o mamimislead ng kung sino man. Kaya po sa buhay natin, mararanasan po natin o nalaman natin o napakinggan natin na many will claims na sila daw po ay ang Messiah. Halimbawa na lang po ito, no? Ito po ay example na kung saan po, ito daw po ay isang kulto, the Ant Hill Kids. No, at ang leader pong yan, dinala po sila sa isang liblib na lugar na kung saan po isang araw merong namatay. Bakit? Kasi yung leader, pinag-aaralan yung katawan ng tao. Binit niya, ang sabi, binit niya yung isang miyembro na hanggang sa mamatay. Bakit? Naniniwala, oh. Ito yung nais nating iparating ngayon. Na tayo po ay matutunan natin, Lord, ano po ba talaga ang nakasulat dito? Because many will be deceived, ang sabi dyan. Bukod doon, ang sabi ng Panginoon, you will hear wars and rumors of wars. Tama po ba nangyayari? No. Nangyayari po wars and rumors of wars at ang sabi pa po, ano pa po ang susunod? There will be famine and there will be calamities. Kaya po sa ibang bansa po, meron pong taggutom. Sa Pilipinas, last year lang, meron pong earthquake. At ang sabi po ng Panginoon sa rumors of wars na yan, hindi pa po ito ang huli. No, marami pang mangyayari, no? Marami pang susunod diyan, no? At ang ito pong famine, meron pong mga viruses na lumalabas, hindi natin alam paano nangyayari 'yun, Panginoon. Ngayon meron na namang Nipah virus daw sa India. So, kailangan ba nating ulit mag-prepare? Ano po ba yung sinasabi ng Panginoon? But all this is only the first birth pain
with more to come. Biruin nyo, 4 na po yan, marami pa palang darating. Lord, paano po ba kami tatayo sa ganyan na at the end of the day pala, Panginoon, habang papalapit kayo, mahihirapan ang inyong mga anak. Gusto ba natin yun? Siyempre, tayo po, aminin ba natin sa hindi, Lord, wag nyo kaming paranasin yan. Kaya alam po, mangyayari po yan sa buhay ng isang Kristiyano po. Ang sabi nga, dadanas tayo, hindi naman bed of roses ang ating mga buhay, dadaanan po natin yan, no? At ano pa po ang sumunod na sabi po ng Panginoon, no? Ang sabi niya po, you will be arrested, you will be persecuted, no? Ang sabi po dyan, and killed. Wow. Nangyayari po ba? Nangyayari po ba na meron pong arresting sa mga Kristiyano? Nangyayari po eh. Meron po bang persecution sa mga Kristiyano? Meron po. Meron po bang Kristiyano na pinapatay? Meron po. And it's happening. Sa India, sa Nigeria. Mamaya po, malalaman natin yan. Meron din po sa China. Aside from that, tayo po ay pahihirapan, no? Ang iba nating mga kapatid nakaranas na po niyan. At ano pa po ang sumunod? Ang sabi po ng Panginoon, and many will turn away from me. Many will turn away from me. Sino po ba itong ating tinutukoy? They are Christian leaders. They are pastors. Mga pastor po to, ha. Lord, paano na lang po kaming ordinaryong tao, ordinaryong mananampalataya? Na Lord, ang kahit mga pastor po, tatalikuran ka pagdating ng araw. No? So, isang leader po, isang pastor, tinakwil niya na po yung kanyang pagiging Kristiyano. At ang sabi po doon, humingi siya ng tawad sa LGBTQ plus minus to the C. Dahil siguro, ang mga pastor po kasi na totoo po, natatayo dito, hindi po tayo magsusugarcoat. Pag sinabing kasalanan, ipipreach po natin dito. So, ibig sabihin lang po, yung preach niya noon, sorry po sa inyo kung nasaktan ko kayo. Nakukuha po natin. So, dahil doon po, tinakwil niya na yung pagiging Kristiyano. And this time po, ito, siya din po ay isang pastor sa isang conservative, evangelical, ano tong malaking church? Mega church. Mega church po siya galing. Pero ngayon po, tinakwil na po ang pagiging Kristiyano at ngayon po siya daw po ay working sa isa pong stripper. Naunawaan stripper? Na kung saan po it is an adult website. Hindi po ito nakahubad Hindi po nakahubad yan. Ano po yan? Parang naka-bikini lang. Kasi po, it's an article. No, it's an article po na tiningnan ko. Meron ba, Lord, mga pastor na or Kristiyano na tinalikuran ka? Kasi ito yung sinasabi mo, Lord, eh. For many will refuse me. For many, ang sabi diyan, for many will turn away from me. Na mga Kristiyano, and it happens. Pastor pa po. And what else? Many false prophets will appear and will deceive many people. No? So, isang apostol daw po to, isang prophet, prophet na kailangang sumakay po sa jet. Okay po ba yun? Na pag tayo nag-travel, kailangan meron tayong public jet. Okay po ba sa atin? Ito po ang lifestyle. And they claim they are prophets. Kaya po natin binablurred yan para po hindi... you get my point? Kasi po, ayaw nating maano din, no? Kaya biniblurred po natin yan. But you can search. Andiyan naman po sa internet po yan. What else po? May mga prophets po na false prophet will appear and will declare and will deceive many people. No? At ano pa po? Recently lang po,
Nakakalungkot man, pero ito po talaga ang nangyayari. No, isa pong pastor ang sabi po diyan, all hail the King Pastor Blank celebrates 62 years. Siguro po ang iba dito napanood po 'yun. Kung paano po binigyan ng sobra-sobra, pinagsuot ng korona, binalabala ng hari, no? At nang umupo po sa pedestal, niluhuran po. Niluhuran. Hindi po tayo magpapaluhod. Sabi nga ng angel nung lumuhod si John, sabi niya, "Huwag kang lumuhod sa akin. Hindi ako Diyos. Diyos lang ang luhuran mo." Pero these people na marami na po ngayon, they love na sila nga po ay maitaas. Yan na din po yung naituro natin noong nakaraan. So, pagdating po ng mga huling araw, ito daw po yung mga mangyayari, ang sabi ng Panginoon. People will love ang kanila pong mga sarili ay mamahalin nila. The love for others will grow cold. And they love to be exalted rather than Jesus. Sa church po na ito, wala pong ibang pangalang itataas kundi pangalan ni Jesus. Amen po ba ron? Pwede ba nating palakpakan si Lord? We will not, Lord, less of me, more of you palagi. Hindi po pwedeng itaas ang sarili natin. Hindi po pwede. At nakakalungkot, pag pinanood nyo po yan, search nyo na lang po about John. Verse 12 po ng chapter 24, at ang sabi po dyan, sin will be rampant. The love of others will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. At ito pong ano na yan, sa Pennsylvania po yan, sa Philadelphia, Kensington to be particular, neighborhood. Yan na po ang makikita natin. Yung fentanyl po, na may trunk, sobrang lakas po, tinitake po nila, wala na pong pakialam ang gobyerno eh. In fact, nagbibigay pa sila ng syringe na libre para hindi nila gamitin yung syringe na itinapon na po nila. So ngayon po, sa mga huling sandali po, yung good nagiging evil, yung evil nagiging good. Kaya po pag nag-preach ka po sa daanan ngayon, sasampaling ka. Handa po ba tayo doon? Sasampaling ka po. Pag nag-preach ka po sa daan, sa ibang bansa, huhulihin ka, ikukulong ka. Pag nag-preach ka po sa ibang bansa, ikaw po ay makakaranas ng persecution. Again po, we are so blessed sa bansang Pilipinas sapagkat we are free to worship, to honor, and to praise our Heavenly Father. Sa ibang bansa po, pahirapan yan. Marami po tayong mga kapatiran na nag-Saudi. Sina Kuya Junmar, di ba po, sina Kuya Ferds Acosta. At alam nila kung paano po nila inilatag ang iglesia sa Saudi. Sikreto po yun. Kailangan walang maririnig. Kailangan soundproof. Sa Pilipinas, libreng-libre na tayo eh. Pero minsan kinatatamaran natin. Minsan uunahin natin yung pattern of this world rather than the kingdom of God. Tama po. Kaya po pag yun po ang pinapairal natin sa ating mga sarili, isang banda po, baka tayo yung isa sa mga many will turn away from me, ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Pero po, again, ang reminder sa atin, but the one who will endure to the end will be saved. So kahit madanasin natin ang mga bagay na ito, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananatili na mananampalataya, mananatili na mamahalin ako, mananatili na kaya mong tiisin ang problema sa mundong ito, mananatili ang iyong faith sa akin, you will be saved. Kaya po hindi nakakalungkot ang end of times sa isang buhay o sa buhay ng mga Kristiyano.
Hindi ito para matakot tayo, kundi po ito po ay atin pong inaantay. Tama po ba? Inaantay po ba natin yung pagbabalik ng Panginoon? Pwede po bang pakitaas yung nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon? Taas ang kamay. Yan. Praise God. Yan po ang ating inaantay. At definitely, all will happen. No? All will happen. And in verse 14 ng chapter 24 ng Matthew, ang sabi diyan, and the good news about the kingdom will be preached. Hindi ko na po sinulat diyan. Alam naman natin yun. No, napapakinggan natin, and the good news about the kingdom will be preached throughout the world. So isang araw daw, ang salita ng Diyos daw po ay ibabahagi sa lahat ng sulok ng mundong ito, ng daigdig na ito. No? At ang sabi po diyan, so that all nation will hear. Anong ibig sabihin? Nang sa gayon, lahat daw po ay makapakinig at wala pong magiging exempted sa huling araw. Kaya po ang gusto ng Diyos, kasi ayaw niya pong mapahamak ang mundong ito, for God so loved the world. Tama po? So, ang lahat po gusto niyang makapakinig at magkaroon po ng pananampalataya sa Kanya. At sabi po diyan, so that all nation will hear it, and then, anong mangyari? The end will come. So, ibig sabihin po pala, Lord, pag dumating na po pala yung panahon na yun na lahat nakapakinig na, pambihira, babalik ka na, Lord. Ito po ang sabi sa statistics po, no? Ito po ang category and then the estimate. Ang sabi po dyan, total countries in the world, countries where Christian has some presence, countries in with many people who haven't heard the gospel, global people who have never heard. Tingnan niyo po, never heard. So ito po yan. O ayan pag-aaralan natin. Meron pong 195 countries. Tama ba mga mag-aaral? 195? At dalawa po dyan, kasama po dyan yung Vatican at saka meron pang isang isa pang bansa no? Kino-consider daw po yung bansa. 195. Countries where Christian has some presence, most of them Christian exist in 100 plus countries. Hindi natin alam kung ilan yung 150 plus na yan. Paano kung 159 na po yan? Ilan na lang po? Ilan na lang po? 159. Ilan na lang pong country ang hindi pa nare-reach? Mayroong 195. So, 36 na lang. Galing sa math. Sino po yun? 36 na lang po na bansa ang hindi pa nakakarinig. At ang sabi po dyan, many across Africa, Asia, Middle East, especially in 69 plus country, ito daw po ang country na kung saan po with many people who haven't heard the gospel. So, ibig sabihin, napipreach naman yung gospel po doon, kaya lang po, hindi pa totally lahat. No? At ang sabi po sa huli, global people who have never heard, 40% of the world, 3.3 to 3.4 billion people. Mamaya po, malalaman natin, sa 3.4 billion na yan, ilan po dyan yung Kristiyano? Ilan po? 195, 36 na lang po. Ilang taon pa kaya, Panginoon? Ilang araw pa kaya, Panginoon? Ang bilis po ng technology ngayon. Meron pong nakapanood lang po ng Facebook, nakapanood lang po ng TikTok, nakapanood lang po ng online preaching, na-convert. Na-convert po. Naging Kristiyano po. Tinanggap niya ang Panginoon kasi nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoon. What else po? Ano po ang sabi po sa statistics again? Estimate. Ang sabi sa statistics, ito po yan, world population 2026, 8.3 billion people. Number of Christian, 2.3 to 2.6 billion people. Percentage, 28 to 32% Christian. So, ibig sabihin, out of 8.3 billion, i-minus mo yung 2.6 billion, sabihin mo na lang 3 billion, 5.3 billion ang hindi nakakakilala sa Panginoon at papunta po sa kapahamakan. Na ano po ba natin? Tayo po, saved na eh. Sino pong mga saved na? Taas ang kamay. Saved na po. Lahat po saved. Kung hindi pa po kayo saved, pag-usapan natin mamaya. Paano ba ang kaligtasan?
Pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, humingi ka ng tawad sa lahat ng pagkakasala, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, at naniniwala ka na siya ay nabuhay na magmuli, ikaw ay maliligtas. At lahat po tayo, ginawa na po yun, tama? Kung hindi pa po, pag-usapan po natin. Sapagkat kailangan kasama po tayo sa number na ito. What else po? Ito po ang sabi, so roughly about 3 in every 10 people on earth identify as Christian. 30% lang po pala ang Kristiyano halos. The rest po, iba na. Paano po kung yung the rest na yon ay mahal mo sa buhay? Tama? Paano po yun? Kung the rest na yon ay mahal mo sa buhay, kaibigan mo, no? The rest po na yon. Ano pa po ang sabi? Ito po ang top countries with the most unreached people, 2026. Number 1 po ang India, 950 million. Kaya po sa India, meron pong persecution. Yun pong mga pictures kanina sa India po yun. They have been arrested, they have been, sila po ay persecuted, at ang ibang Kristiyano po, pinatay. Pinatay po. Bakit? Because of their faith in Jesus Christ. They stand for what is true. They walk for what is true. Kapalit po nun buhay nila. Tayo po. Kamusta po? Kaya din po ba kaya natin gawin po yun? What else po? Marami pa po yan. So hindi na po natin iisa-isahin. You can ask the internet for that, and reliable source naman po yan, no? Because meron pong, ang kumuha po ng data na yan ay, ang sabi po dito, missionary research data from Joshua Project. No? So, pangalan ng Joshua Project, sila po yan. No? Moving forward sa verse 23 po, no? Wala po ang verse 23 dyan. Ito na lang po kasi inaano lang natin. Verse 23, ang sabi po ng Panginoon, then if anyone tells you, look, andito ang Messiah, look, ayun ang Messiah, wag daw po nating paniniwalaan. Dahil marami pong nangyayari niyan. Siya ang Messiah, siya ang Diyos, siya si Jesus, siya ang kapalit ni Jesus. Bakit natin to pinag-aaralan? Kasi po, pupunta po tayo dyan, Kailangan po ang bawat isa sa atin rooted po. Dahil nakakalungkot po, personally po, sa aming buhay, meron po kaming mahal sa buhay na gusto pong mamundok. Gusto pong mamundok kasi yun yung itinuturo. Dahil mag-end ng mundo, kailangang mamundok na kayo. Ito ang pinipreach. Dito po, hindi natin ipipreach ang takot. Dito po ipipreach natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-asa sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos. Biruin mo, mahal namin sa buhay, Kristiyano. Pero naniniwala na kailangan daw mamundok. Na-deceive. Kahit anong paliwanag mo, kukontrahin ka. Kaya we're praying, no? Isama niyo po sa panalangin namin. Kaya po, ang sabi po, pag dumating ng mga bagay na to, huwag tayong maniniwala, no? Because, and then at last, sabi ng Panginoon, the sign that the Son of Man is coming will appear in the heavens, and there will be deep mourning among all the people of the earth, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Ang pagbabalik ng Panginoon, makikita natin sa kalangitan. So hindi po pwedeng sasabihin mo si Lord yun, eto na ang Messiah, naglalakad. O kaya nakasakay po sa karwahe na pangbundo. Hindi po ganun. Now learn a lesson from the fig tree. Ito na po ang sinabi ng Panginoon in verse 32. When its branches bud and its leaf begin to sprout, you know that summer is near. Ang sinasabi ng Panginoon, malapit na. Pag yan po ay namumukadkad na ang mga dahon ng fig tree, malapit na ang summer at dyan niya po ikinukunik ang kanyang pagbabalik. Ano po ang ibig sabihin ng summer is near? So balikan po natin ngayon ang ating text. Bilisan po natin, no? Ang sabi po ng ating text, Matthew 24:33, in the same way, ito na po yung karuktong. In the same way, when you see all these things, ano po ba ang ibig sabihin niyan? Ito ang ating pag-aaralan.
In the same way, when you see all these things, no, ano pong ibig sabihin natin? You need to keep watching. You need to keep watching on yourselves. You need to discern. Kailangan mong alamin what is kailangan natin tandaan, these are the signs. Ang sabi ng Panginoon, malinaw na malinaw, so much deception, wars, rumors of wars, famine and earthquake, persecution of believers, the gospel widely spread, 150 na po, tama? Plus, and great tribulation. So itong dinadanas natin, hindi pa daw po ito ang kahirapan, meron pang great tribulation na dapat paghandaan ng tao. So these are the sign. Ngayon, tayo po mga Kristiyano, ano po yung ating dapat mangyari sa ating buhay? Dapat alam natin how to discern. Dapat alam natin kung ano yung nangyayari. Tama po ba? Para hindi tayo maligaw. Paano po tayo matututong mag-discern? No? At ang sinasabi po niya, know how to discern. Kasi po ngayon po, ang daming matatalino kinukompute ang pagbabalik ng Lord. Tama? Meron pang 2026, merong 1990s pa, babalik daw si Lord. This is not to calculate the exact time. Kaya po sinasabi to para hindi mo kalkulahin. Hindi mo napahirapan ang sarili mo. No one knows. Sapagkat wala pong nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya po pag may sinasabi, babalik ang Diyos, kinalkula namin yan, eto yan, 2,000 years, 1,000 years. Malinaw po, no one knows. Kaya po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo para matakot sa end times. Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon. No, sa Matthew 24:36, ito po ang sabi, no, however, no one knows the day or hour, ang sabi po diyan, when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son Himself, only the Father knows. So bakit pa natin kailangang problemahin kung kailan darating ang Panginoon? Andyan na po yung mga signs, ang kailangan na lang gawin ng tao, pagbutihin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Maging handa po. Balikan natin ang text. In the same way, when you see all these things, kanina po, we need to, anong sabi natin dyan? We need to be ready ngayon. Kanina po, we need to watch ourselves. We need to know what is happening. And now, you can know His return is very near, right at the door. Parang yung pintuan na yan, nandun lang sa kabila, yung end of times. Nandyan na po, ready na. Kaya po ang sinasabi po dito, pakisabi sa katabi mo, be ready. Yan. Watch your heart. Be ready po. Bakit? It is approaching. Konti na lang po. Tapos na. Papunta na tayong langit. Sana lahat po makasama. Yun po ang ating panalangin. Be ready for us. Bakit kailangan? No? It is approaching for us to be obedient. Ang end of times, hindi yan nandyan para pahirapan, para matakot. Kailangan nandyan po yan para tayo daw po ay mas lalong maging masunurin sa Panginoon. Kaya po ito sinasabi ng Panginoon, for us to shun evil. For us to eliminate evil sa ating buhay. For us to neglect yung evil sa ating buhay. For us to neglect the sin sa ating buhay. Kaya po tayo pinagre-ready. Love God above all else. Mahal po ba natin ang Diyos higit sa lahat? Praise God sa mga sumagot. Close enough for us to be holy. Kasi ang sinasabi ng Diyos, you need to be holy for I am holy. Ang sabi ng ating song leader kanina, nadadapa tayo. Nadadapa, but bumabangon. At syempre po, hindi natin gusto na madapa ng madapa.
Ang ating pong ipapanalangin, Panginoon, tulungan mo ako na makabangon at maiwasan ang mga bagay na ito sa aking buhay. Yun po ang ating i-desire sa ating puso. It is approaching, so be ready. Ito po ang sabi po sa salita po ng Diyos sa Proverbs 3:7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Do not be wise in your eyes. Fear the Lord. Magkaroon lang po tayo ng banal na takot sa Diyos. No? Pag alam nating hindi kalugod-lugod sa Kanya, wag na po natin gawin. Proverbs 8:13, ang sabi po dyan, no? The fear of the Lord is to hate evil. So kung meron tayong banal na takot sa Diyos, atin pong tatalikuran kung ano man po ang gawa ng kaaway. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. Pag sinabi pong yung lumalabas sa bibig natin, ang sabi ng author, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Atin daw po itong i-hate. Ano ba yung hate sa Tagalog? Nawawala na ako. Nagiging Inglesero na ako. Ano yung hate sa Tagalog? Ha? Kamuhian. Sorry. Iniisip ko yung Tagalog talaga ng hate eh. Manghirap maging Inglesero. The perverse mouth I hate. Ibig sabihin, yung mga lumalabas dito, hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Malalaswa na. Kamuhian po natin yan. Bear with me. Patapos na po tayo. What to do? Sabihin mo sa katabi mo, what to do? Para ikaw ay maging ready. Yan. What to do? Basic po to dapat sa buhay ng isang Kristiyano. Sabihin mo, basic lang yan. Bigyan mo lang ng oras si Lord. Amen? Kasi po kaya po natin hindi nagagawa, hindi natin binibigyan ng oras si Lord. Masyado tayong busy sa ibang gawain. Di ba po? Busy dito. Tama? Oh, yes. Di ba? May umamin na. Bigyan ng kape yan, umamin eh. Gusto ni Lord ang honest. Kaya may coffee po. Bigyan ng time si Lord. Read your Bible. Nakapagbasa po ng Bible kanina? Nagpaalala po tayo. Ayun, may nagtaas doon, nakapagbasa. So yung iba, hindi nakapagbasa. Mamayang gabi, bawi kayo kay Lord. 10 chapter, basahin nyo, ha? Be rooted in the Word. Kailangan po, rooted tayo sa Word. Para nang sa gayon, dumaan man yung bagyo, hindi tayo tutumba. Tama? Malalim yung root natin, mas matatag ang isang Kristiyano. Rooted in the Word, pray earnestly. Nakapag-pray po ba kaninang lahat? Taas ng kamay ng nakapag-pray. To be honest po. So yung iba hindi nakapag-pray. Sana bago man lang lumabas, Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pagpunta sa church. At nawa, Lord God, ako po ay makikinig at may matutunan mamaya po. Meron bang ganong prayer? Dapat po pag nagpipray po tayo, hindi po Lord, pagpalain niyo ako, Lord. Dapat po, ipag-pray din natin, Panginoon, tulungan niyo po ako na makapamuhay ng may kabanalan. Mabigyan ka ng glory. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na manguna sa akin. And let your will be done sa buhay ko. May ganun po bang prayer? Amen? Praise God po. Hindi po puro blessing. Walang masama sa blessing. Ayan po ay atin po ang tawag po natin dyan, ayan po ay atin pong pribilehiyo sapagkat tayo po ay anak na ng Diyos. Na isusupply ni Lord ang pangangailangan. Pero how about po na i-glorify natin ang Lord in our prayer? Amen? Moving forward, Colossians 4:2, ang sabi po dyan, devote. Ayan. Yan, Colossians 4:2, ang sabi po dyan, devote yourselves to prayer, being watchful. At ano pa yung isa? Thankful. Kung anong meron po tayo, pasalamatan sa Panginoon. Kung anong meron. Nang sa gayon po, hindi po hihirap ang buhay natin. Humihirap po ang buhay kung tayo po ay nag-aasam ng mga bagay na hindi pa naman panahon. Tama?
Again po, kinukurik natin yung Lord, ang katamaran. Hindi po ito katamaran, ha? Tayo po ay maging kontento kung ano pong biyaya meron tayo ngayon. Sapagkat yan po ay galing sa Panginoon. Matthew 24:33, in the same way, ang sabi po dyan, when you see all these things, you can know His return is very near, right at the door. Ano po ang purpose nito sa ating buhay? What is the purpose nitong passage na to sa ating buhay? Ito po ang purpose niyan. Yan. Readiness at hindi panic. Faith at hindi po takot ang dala ng mga verses na ito sa atin. Amen po ba? Kaya po, ano pong gagawin natin? We need to stay spiritually alert. We need to remain faithful sa Panginoon. Faithful sa oras mo sa Kanya. Faithful sa tithes and offering mo sa Kanya. Faithful sa kalakasan mo. Faithful sa buhay na meron ka. Don't be fooled by false teacher. Live as if Jesus will return right now. Kung bumalik ang Panginoon sa oras na to, kamusta po tayo? Save. Amen? Yun po dapat. Pag bumalik ang Panginoon sa oras na ito, dapat po, ang alam mo sa sarili mo, you are saved. Bilisan pa po natin. Bakit po? Meron kasing dreadful event pag hindi po nangyari sa buhay natin to. Ito po ang nakakalungkot. Ang sabi po sa Revelation 20:15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Kamusta po ang buhay natin sa pagbabalik ng Panginoon? Pero po, wag po kayong matakot dyan. Yan po ay para sa hindi makikita yung pangalan. At tayo po nakasisiguro na yung pangalan ni Junie Gulia. Yung pangalan ni si Makoy Pilioni. Na naniwala at tumanggap sa Panginoon. Pagbukas ng aklat ng buhay, andun ang pangalan niya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nakakatakot po to. Pero meron pong assurance sa buhay ng isang Kristiyano. No? Ito po ang ating panghahawakan. Tapusin lang po natin to. Extend tayo kasi importante po to eh. Marami pong naliligaw na Kristiyano. Marami pong nadideceive, marami pong tinatalikuran ang kanilang pananampalataya. Kasi po hindi ito naiintindihan. Ano po ang sabi sa assurance? Ito po ang sabi sa assurance in 1 Thessalonians 4:16-7. Pakiclick po. Ayan. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Ito po ang ating tatandaan, Hindi po pag sinabing ayun ang Messiah, paniniwalaan natin. Bakit? Kasi gumagawa ng miracles, ang sabi. Gagawa sila ng miracles, magpapagaling sila. Huwag yun. With a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Ito po yung sinasabi nating rapture. We are caught. Ito po yung palaging pinag-aawayan. Wala naman daw yung rapture. Pag pinag-aralan yung salitang rapture, it means caught up in the air. Isang araw po, pag tunog ng trumpeta, tayong mga buhay will be caught up in the air. Wow. At ang sabi diyan, in thus we shall always be with the Lord. This is the last verse, Matthew 24:40-42. Ito po, tingnan nyo. Two men will be working together in the field. Dalawa pong tao naggagapas. Halimbawa na, naggagapas sa field. One will be taken away. The other left. Two women will be grinding flour at the mill. Nagga-grind. One will be taken away kasama ang Panginoon. The other will be left. So you too, kapatid, ikaw, sabihin mo, you too, sa katabi mo, must keep watch.
Ito po yung assurance. For you don't know what the day your Lord is coming. So ito po ang paalala sa atin. Tayo po ay maging ready palagi, maging handa sa Panginoon. Amen po ba ron? Pwede po ba tayong tumayo? As our worship team po ay aawit po ngayon, lahat po Kristiyano. Lahat Kristiyano. Lahat po mananampalataya. Ito po reminder sa atin. So kung ano man po ang meron tayo na nakahadlang pa sa Panginoon. Baka hesitant kayo. May ganong Kristiyano, hesitant pa rin po. Kapatid, taas lang natin sa kamay. Sa Panginoon ng ating mga kamay. Amen. Ilapit natin sa Diyos. Hingi tayo ng tawad. No? Reminder to ngayong umaga sa atin. Marami pa pong mangyayari. Mas mahirap pa, sabi ng Panginoon. Pero alam niyo kung ano yung assurance? Sa lahat po na tapat, nananampalataya sa Panginoon, ang sabi doon, hanggang huli, will be saved. Ibig sabihin po, yung Great Tribulation, ito po ang ating pinaniniwalaan sa TGM, bago po mangyari ang Great Tribulation, sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po, iiwas na po doon ng Panginoon. Yun po ang kagandahan ng ating pong kaligtasang nakamtan ng ating tanggapin ang Panginoon. Sapagkat sa oras na yon, isasama tayo ng Diyos. Wala pong hirap na mararanasan. Amen. Kung yan po ang ating pong desire, awitin po natin to. Minamahal kita. Sige kapatid, isipin mo yung una mong pag-ibig sa Lord. Di ba ang init-init natin noon? Na halos lahat po ng gawain pupuntahan natin. Kasi yun ang dapat eh. Hallelujah. Minamahal. Yes, mahalin mo ang Lord. Hallelujah. Sambahin mo ang Lord ngayon, kapatid. Hallelujah. Minamahal kita. Sabihin mo sa Lord niya, kapatid, Panginoon, mahal kita. Panginoon, sinasamba kita. Panginoon, tulungan mo akong lumakad, Lord God, nang may pananampalataya. Lord, mahirap ang buhay, pero Lord, alam ko nandiyan ka. Para ako'y gabayan, para ako ay samahan sa laban na ito. Sa problema ko sa buhay, Panginoon, Lord, hindi ako kukompromise. Magtitiwala ako sa iyo. Kasi Lord, gusto ko sa pagbabalik mo, Panginoon, makakasama ako, Panginoon. Hallelujah. Sasambahin ka namin. Hallelujah. Yes, God. Yes, Lord. Kayo po ang nagbigay ng kahulugan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Lord, pwede ba natin taas yung ating mga kamay? Panginoon, ito yung mga kamay na to, Lord God. Ngayong araw, Lord, amin muling sasabihin, Panginoon, ng buo sa aming mga puso, Panginoon. Minamahal ka namin, O Diyos. Sasambahin ka namin, O Diyos. Tulungan niyo kaming lumakad, Panginoon, ng may kabanalan at kaluguran sa iyong harapan, Panginoon. Na Lord, makayanan po namin, Lord God, ang mga problema, ang mga trials, ang mga suliranin ng aming buhay, Lord. Tulungan niyo kami, Lord God, na maging matiisin, Panginoon. Sapagkat at the end of the day, Lord God, sa aming pagtitiis, sa aming perseverance, sa aming pagkapit, Lord, sa pananampalataya sa inyo, we will be saved, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise God.